Bentang-benta ngayon sa social media ang mga patutsada ng veteranong aktor na si Edu Manzano laban sa mga politikong sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Kilala si Edu bilang isa sa mga personalidad na hindi natatakot magsalita at nagbibigay tinig sa hinaing ng mga kababayan, lalo na ng mga palaging apektado tuwing bumabaha. Kamakailan, lumutang na naman sa balita ang mga tinaguriang ghost flood control projects na diumano ay pinagkakakitaan ng ilang tiwaling politiko at government contractors. Bilyon-bilyong piso ang napunta umano sa bulsa ng mga ito, habang ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na nalulubog sa baha sa bawat malakas na ulan. Naging mas matindi ang galit ng publiko nang muling lumubog sa tubig ang maraming lugar sa Metro Manila, partikular na sa Quezon City, dahilan upang libo-libong commuters ang ma-stranded at makaranas ng matinding hirap sa kalsada. Kasabay nito, muling naging tampulan ng batikos ang mga opisyal at kanilang pamilya na animoy walang pakialam sa sitwasyon. Habang abala sila sa pag-flex ng kanilang yaman at marangyang pamumuhay sa social media, ang mga ordinaryong mamamayan ay nagdurusa sa epekto ng palpak na proyekto. Dito pumasok si Edu Manzano na ginamit ang kanyang plataporma upang kastiguhin ang katiwalian sa pamamagitan ng witty posts at AI-generated photos. Sa kanyang Facebook page, makikita ang mga nakakatawang larawan kung saan tila siya ay opisyal ng gobyerno na nagpapakasasa sa luho. Isa sa mga pinakapinag-usapan ay ang litrato niyang nakasuot ng silk robe na may caption na, "Saturday morning. Walang site visit, walang stress. Just luxury, Rolls-Royce payong, at taxpayer money brewed to perfection." May isa pa siyang post na kuha mula sa loob ng isang luxury car na may kasamang biro, "Second day at work pero abot na hanggang second life ang budget ko. Hermes muna bago semento." Ang ganitong klase ng pang-aasar ay tumama sa damdamin ng mga netizens na ramdam ang kanilang inis at pagkadismaya sa mga namumuno. Hindi lamang si Edu ang nagbigay ng saloobin. Kabilang din sina Ann Curtis, Nadine Lustre, Karen Davila at Bianca Gonzalez na naghayag ng pagkabahala at pagkadismaya sa parehong issue. Para sa kanila, panahon ng managot ang mga sangkot at bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sa kabila ng bigat ng usapin, nakahanap ang mga Pilipino ng kaunting ginhawa sa matalim ngunit nakakatawang banat ni Edu. Para sa marami, ito ay isang paalala na ang boses ng mga artista at mamamayan ay maaaring magsilbing sandata laban sa katiwalian. Kung sang-ayon ka sa panawagan na managot ang mga tiwaling opisyal, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-share para mas maraming Pilipino ang magising at makiisa sa laban kontra korupsyon.